Hi, magandang umaga po. Ang pag-uusapan natin ay ang tungkol po sa beke. Alam niyo po dun sa Filipino-Chinese culture, yung paglalagay ng gentian violet, methylene blue o yung tinang asul dun sa beke, ginagawa yun parang kumbaga yung tina parang ano yun tigre para patayin yung virus. Kaya lang culture kasi yun po ng mga Filipino-Chinese community noon na parang paniniwala lang po yun sa tikbalang at saka sa kapre. Hindi po totoo. Doc, gumaling po yung anak ko nung nilagyan ko ng tinang asul, gumaling. After 7 to 10 days, gumaling po kasi nung nilagyan ko na. Hindi po dahil dun sa tinang asul yun. Kasi yung beke, kusa po yung mawawala kasi. Naturally, kusa lang ding mawawala. Maglagay ka man ng tina o hindi, gagaling kasi yun talaga. Ayan. Sana po naintindihan nyo na po yun ha. Yung isa pang tanong, bakit paborito ng beke, yung virus ng beke na atakihin yung itlog ng mga lalaki? Diba nababasa nyo po siguro yun, no? Ang dami-daming glands, so yung salivary gland, una, yun dito. Bakit yung sunod yung beke, yung itlog. Yung itlog ng mga lalaki, bakit, di ba, ang dami-daming glands sa loob ng katawan, yung mga goblet cells, glands, yun sa, ano pang mga ibang glands. Basta maraming glands, bakit ang favorite ng virus ng beke yung itlog ng mga lalaki? Alam niyo po, sa paliwanag ng mga scientists, yung tinatawag na cellular receptor dun sa itlog ng mga lalaki. Meron kasi dun sa itlog yung sialic acid, yung Leydig cells, tsaka Sertoli cells sa itlog ng mga lalaki. Yun yung mga gusto nung Paramyxoviridae virus ng beke. Paano ba yun ipapaliwanag? Parang ganito lang po yun kapag may crush ka, alam mo may crush ka, pero yung iba naman hindi nila gusto yun, pero ikaw lang nagkakagusto. Para yung virus ng beke, ang gustong gusto niya yung itlog. Grabe, ang mahilig siya sa itlog. Yung itlog, so pupuntahan niya yun doon sa cellular receptor, may affinity o gustong gusto niya. Kumbaga trip niya yung itlog na atakihin. Ganun po yun. Back to beke po ha. Kasi maraming pamamaga dito. Diyan sa location na yan, harap ng tenga, likod ng tenga, minsan dito, no. Baka masyado kayong kampante. Ay, beke lang yan, kusa lang yung mawawala. Napanood ko sa vlog ni Doc Pag beke lang, kusa lang yung mawawala. Ayun. Magpatingin pa rin po kayo sa doktor. Kasi may mga sakit dyan na baka akala nyo dengue, hindi pala, beke, hindi pala beke. Kundi, halimbawa may sira kang ipin, nag-infect yung pisngi mo, yung cellular abscess, dentoalveolar abscess secondary to dental caries, di ba? Yun, mag-antibiotic po yun ha. O halimbawa lymphadenopathy na magayong kulani mo diyan, di ba? Bacterial yung origin, di ba? Actually, merong salivary gland or parotitis, pamamaga ng salivary gland na bacterial din. So maaring iba yung way ng panggagamot doon. Kaya hindi lahat ng bukol-bukol dyan puro beke ha. Yung mga adult pwede ring magkabeke. So kapag chinek nyo po yan sa literature, basta may bukol sa head and neck, pag adult, di ba? Pwedeng cancer, di po ba? Kaya suma total, magpa-check up pa rin po kayo sa doktor. Good morning po!